Naisip mo na ba minsan bakit may tindahan na laging may pila habang ang iba tahimik na lang hanggang sa magsara? Pareho namang nagsimula sa pangarap, pareho namang nagsakripisyo, pareho namang nagpuyat. Pero bakit magkaiba ang ending? I-like mo agad ang video na to kung may negosyo ka, plano magnegosyo, o may kamag-anak na may maliit na business. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng totoong payo para sa pamilyang Pilipino. Walang drama, walang buladas, puro praktikal. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 dahilan kung bakit nalulugi ang maliit na negosyo para hindi mo na kailangang matutunan ang mga ito sa masakit na paraan. Kung gusto mong tumagal ang negosyo mo, panoorin mo to hanggang dulo. Una, walang malinaw na plano. Sa simula, may pangarap, may sigla, may lakas ng loob. Subukan ko lang, baka gumana. Malay mo, pala rin. Ganito nagsisimula ang maraming maliit na negosyo sa Pilipinas. Walang papel, walang sulat, walang direksyon, puso lang, swerte lang. At dito nagsisimula ang problema, walang malinaw na plano. Ang business plan ay gabay ng isang negosyo. Nakalagay dito ang target na kita, gastos, market, at paraan ng pagpapatakbo. Ito ang mapa ng negosyante. Kapag wala ka nito, parang nagmamaneho ka sa gabi na patay ang ilaw. Umaandar ka, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Noong maraming negosyo ang nagsulputan online at sa barangay, lalo na pagkatapos ng pandemya, maraming nagbukas dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa paghahanda. May tawag dito sa psychology, survival entrepreneurship. Ang survival entrepreneurship ay pagnenegosyo dahil kailangan mabuhay, hindi dahil handa ka na. Kaya maraming nalulugi dahil ang desisyon ay emotional, hindi strategic. Bibili ng stocks na hindi mabenta. Magseset ng presyong hindi kumikita. Magpapautang ng walang limit. Unti-unti nauubos ang puhunan. May tawag dito sa negosyo, trial and error collapse. Ang trial and error collapse ay pagkasira ng negosyo dahil puro hulaan at walang malinaw na sistema. Ang mga umaasenso, iba ang galaw. Bago sila magbukas, nag-iisip sila, sino ang bibili? Magkano ang gastos? Kailan babalik ang puhunan? Paano kapag humina ang benta? May plano sila kahit simple lang. Notebook, bond paper, cellphone notes. Hindi kailangan maganda, kailangan malinaw. Sabi nga sa Biblia, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs chapter 16 verse 3. Ibig sabihin, kapag inalay mo sa Diyos ang trabaho mo at sinabayan ng maayos na plano, mas tumitibay ang direksyon mo. Ang aral dito ay simple. Ang pangarap na walang plano ay panaginip lang, pero ang pangarap na may direksyon ay nagiging negosyo. Kaya kung may negosyo ka ngayon o plano pa lang magnegosyo, simulan mo sa papel. Isulat mo, kahit mali sa umpisa, kahit magbago sa daan. Ang mahalaga, may pinanggagalingan ka at may pinupuntahan. Ikalawa, hinahalo ang pera ng negosyo at pamilya. Sa isang maliit na tindahan, may kahon ng barya sa gilid, may lata ng biskwit na puno ng sukli, may sobre na para sa puhunan. Pero pagdating ng gabi, kuha muna ako rito, bukas ko na lang ibabalik. Para naman sa kuryente, pang grocery lang. Hanggang sa isang araw, wala nang natira. Ganito tahimik na namamatay ang maraming negosyo dahil hinahalo ang pera ng negosyo at pamilya. Ang business capital ay perang ginagamit para paikutin ang negosyo, pambili ng stocks, bayad sa supplier at pang-operate. Ito ang dugo ng negosyo. Kapag ginamit mo ito sa personal na gastos, parang inubos mo ang dugo ng sarili mong katawan. May tawag dito sa finance, commingling of funds. Ang commingling of funds ay paghahalo ng personal at business money sa iisang bulsa o account. Kapag nangyari ito, hindi mo na alam, kumikita ba ako o nauubos lang? Maraming negosyante ang nalilito. Parang may benta naman. Parang okay naman. Pero sa dulo ng buwan, wala. Dahil ang kita napupunta sa pamasahe, cellphone load, online shopping, handaan bigla ang gastos. May tawag dito, silent leakage. Ang silent leakage ay unti-unting pagtagas ng pera na hindi mo namamalayan. Hindi biglaan, paunti-unti, hanggang maubos. Ang mga umaasenso sa negosyo may malinaw na hangganan, may hiwalay na lalagyan, may hiwalay na wallet, may hiwalay na e-wallet. Negosyo ay negosyo, bahay ay bahay. Hindi sila kumukuha basta-basta, may sweldo sila sa sarili nila. May konsepto dito, owner's compensation. Ang owner's compensation ay takdang halagang kinukuha ng may-ari bilang sahod mula sa negosyo. Kapag may sahod ka, hindi mo gagalawin ang puhunan. Sabi nga sa Biblia,
Be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds. Proverbs chapter 27 verse 23. Ibig sabihin, bantayan mo ang pinanggagalingan ng kabuhayan mo. Alamin mo kung kumikita pa ba o nalulugi na. Ang aral dito ay malinaw. Kapag magulo ang pera, magulo ang negosyo. Kapag malinaw ang hati, matibay ang pundasyon. Kung may negosyo ka ngayon, simulan mo na. Maglaan ng kahon, magbukas ng hiwalay na account, mag-set ng sweldo sa sarili, kahit maliit, dahil ang disiplina sa maliit na bagay ang nagbubunga ng malaking tagumpay. Ikatlo, maling presyo ng produkto. Sa isang maliit na pwesto sa kanto, may panindang maganda, malinis, maayos ang display, may bumibili, may nagtatanong, may tumitingin. Pero sa likod ng ngiti ng tindero, may isang problema, lugi pa rin. Hindi dahil walang customer, hindi dahil pangit ang produkto, kundi dahil maling presyo. Ang pricing ay paglalagay ng tamang halaga sa produkto o serbisyo base sa gastos, tubo at kaya ng market. Ito ang puso ng kita. Kapag mali ang presyo, kahit araw-araw ang benta, talunan ka pa rin. May dalawang karaniwang pagkakamali dito. Una, masyadong mura. Mura na lang para mabenta, para makipagsabayan. Resulta, ubos ang pagod. Ubos ang puhunan, walang naipon. May tawag dito, race to the bottom. Ang race to the bottom ay pababaan ng presyo hanggang wala nang natitirang kita. Ikalawa, masyadong mahal. Premium naman, sulit naman, pero walang bumibili. May tawag dito, price resistance. Ang price resistance ay pag-ayaw ng customer dahil masyadong mataas ang presyo. Kapag hindi tugma sa kaya ng tao, lalayo sila. Maraming negosyante ang nagpepresyo base sa pakiramdam. Parang okay na to, feeling ko pwede na. Pero ang tama, base sa numero. May konsepto dito, cost-based pricing. Ang cost-based pricing ay pagpepresyo batay sa kabuuang gastos plus tamang tubo. Kasama dapat ang puhunan, renta, kuryente, oras, pagod, risk. Hindi lang presyo ng paninda. Ang mga umaasenso sa negosyo marunong mag-compute. Alam nila kung magkano ang break-even. Ang break-even ay punto kung saan nababawi ang gastos at hindi ka nalugi. Kapag hindi mo alam ito, naglalaro ka sa dilim. Sabi nga sa Biblia, the plans of the diligent lead surely to abundance. Proverbs chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ang maingat sa detalye ay umaani ng kasaganaan, pati sa presyo. Ang aral dito ay simple. Hindi kasalanan ang magpresyo ng tama. Hindi kasalanan ang kumita. Ang kasalanan ay magpakapagod araw-araw pero walang naiiwan para sa pamilya. Kung may negosyo ka ngayon, balikan mo ang presyo mo. I-compute mo ulit. I-check ang gastos. I-check ang tubo. Ayusin habang maaga dahil ang tamang presyo ay hindi nanlalamang nagtatayo. Ikaapat, walang record o talaan. Sa isang maliit na tindahan, may benta buong araw. May sukli, may customer. Pagdating ng gabi, pagod. Masakit ang paa, masakit ang likod. Pero kapag tinanong mo, kumita ba tayo ngayon? Ang sagot, parang oo, parang hindi. Hindi ko sure. Ganito nagsisimula ang problema. Walang record o talaan. Ang record keeping ay pagsulat o pagtatala ng lahat ng kita, gastos, utang at galaw ng pera sa negosyo. Ito ang memorya ng negosyo. Kapag wala ito, nakakalimot ang negosyo. Maraming negosyante ang umaasa sa isip. Tanda ko yan, naalala ko pa. Pero ang pera, hindi pwedeng hulaan. May tawag dito sa finance, financial blindness. Ang financial blindness ay kawalan ng malinaw na kaalaman kung saan napupunta ang pera. Kapag bulag ka sa numero, madali kang malugi. Hindi mo alam kung alin ang kumikita, alin ang lugi, saan ka natatalo, saan ka panalo. Kaya kahit may benta, walang ipon. Ang mga umaasenso sa negosyo, may notebook. Simple lang. Hindi kailangang accountant. Isang column sa kita, isang column sa gastos, isang column sa utang. Araw-araw, sinusulat. May konsepto dito, cash flow tracking. Ang cash flow tracking ay pagsubaybay sa pagpasok at paglabas ng pera. Kapag alam mo ang daloy ng pera, kontrolado mo ang negosyo. Sabi nga sa Biblia, the plans of the diligent lead surely to abundance. Proverbs chapter 21 verse 5. Ibig sabihin, ang masinop at maingat ay pinagpapala, kasama ang pagtatala. Ang aral dito ay malinaw. Ang negosyong walang record ay parang bahay na walang address, walang direksyon, walang babalikan. Kung may negosyo ka ngayon, simulan mo ngayong araw. Kumuha ng notebook, magbukas ng notes sa cellphone, gumamit ng simpleng app. Hindi mahalaga ang ganda, mahalaga ang totoo. Isulat kahit maliit, isulat kahit barya. Dahil ang maliit na tala ngayon ay malaking proteksyon bukas. Ikalima, mahinang marketing.
Sa isang tahimik na kanto, may tindahang maayos ang paninda, malinis ang pwesto, masarap ang produkto, pero walang bumibili. Hindi dahil pangit, hindi dahil mahal, kundi dahil walang nakakaalam. Ito ang problema ng maraming maliit na negosyo, mahinang marketing. Ang marketing ay paraan ng pagpapakilala ng produkto at negosyo sa tamang tao, sa tamang oras, at sa tamang paraan. Ito ang boses ng negosyo. Kapag wala kang boses, kahit gaano ka kagaling, walang makakarinig. Noong dati, sapat na ang karatula at chismis ng kapitbahay. Ngayon, nasa cellphone na ang mundo. May tawag dito, digital marketplace. Ang digital marketplace ay online space kung saan nagkikita ang buyer at seller sa social media at apps. Kung wala ka roon, parang wala ka. Pero hindi lahat marunong mag-market. Maraming nagpo-post pero walang bumibili. Bakit? Dahil mali ang paraan. Puro bili na kayo, puro presyo, walang kwento, walang value. May tawag dito, hard selling. Ang hard selling ay pilit na pagbebenta na walang relasyon sa customer, nakakaumay, nakaka-turn off. Ang mga umaasenso sa negosyo, iba ang diskarte. Nagkukwento sila, nagpapakita ng proseso, nagbibigay ng tips, nagpapakita ng tunay na sarili. May konsepto dito, relationship marketing. Ang relationship marketing ay pagbuo ng tiwala bago bentahan. Kapag may tiwala, kusang bibili ang tao. Sabi nga sa Biblia, let your light shine before others. Matthew chapter 5 verse 16. Ibig sabihin, ipakita mo ang galing mo. Huwag itago. Ang aral dito ay simple. Hindi kayabangan ang magpakilala. Hindi yabang ang mag-post. Ito ay responsibilidad. Kung maganda ang produkto mo, karapatan ng tao na malaman. Kung may negosyo ka ngayon, simulan mo sa maliit. Isang post sa araw, isang video sa linggo, isang kwento sa story. Ipakita mo ang likod ng negosyo mo. Ipakita mo ang puso mo. Dahil sa panahon ngayon, ang hindi marunong magpakita ay madaling makalimutan. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo, i-share at mag-subscribe. Bisitahin mo rin ang profile ko. Nasa link sa bio ang iba pa nating gabay tungkol sa negosyo, social media at pag-angat ng pamilyang Pilipino. Ika-6, maling location o market. Sa isang bagong bukas na tindahan, may bagong pintura, may bagong tarpaulin, may bagong paninda. Pero tahimik, walang pila, walang tanong, walang bumibili. Hindi dahil pangit ang produkto, hindi dahil mahal, kundi dahil maling lugar, maling tao. Ito ang problema ng maraming maliit na negosyo, maling lokasyon o maling market. Ang lokasyon ay lugar kung saan mo inilalagay ang negosyo mo. Ang market naman ay grupong bibili ng produkto mo, edad, kita, ugali at pangangailangan nila. Kapag hindi nagtugma ang dalawa, kahit gaano kakagaling, mahirap. May tawag dito sa negosyo, market mismatch. Ang market mismatch ay hindi pagkakatugma ng produkto sa lugar at target customer. Halimbawa, mahal na milk tea sa lugar na minimum wage ang sahod, luxury bags sa komunidad na basic needs ang inuuna, office supplies sa lugar na walang opisina. Resulta, walang benta. Noong dati, sapat na ang malapit sa kalsada. Ngayon, hindi na. Kailangan mo ring isipin kung nandyan ba ang target mo. May konsepto dito, foot traffic. Ang foot traffic ay dami ng taong dumadaan sa isang lugar. Kung konti ang dumadaan, konti ang bibili. At may isa pa, online market fit. Ang online market fit ay pagtugma ng produkto mo sa audience sa social media. Kahit nasa bahay ka lang, kung mali ang audience, wala ring order. Ang mga umaasenso sa negosyo, nag-oobserba muna, nagbibilang ng tao, nagtatanong sa kapitbahay, tinitingnan ang kompetisyon. Hindi sila basta nagtatayo. Sabi nga sa Biblia, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Proverbs chapter 22 verse 3. Ibig sabihin, ang matalino ay nag-iisip bago kumilos. Ang aral dito ay malinaw. Hindi sapat ang magandang produkto. Kailangan nasa tamang kamay. Kung may negosyo ka ngayon na mahina ang benta, tanungin mo ang sarili mo. Tama ba ang lugar ko? Tama ba ang presyo para sa lugar na to? Tama ba ang target ko? Minsan, hindi kailangan magsara. Kailangan lang lumipat o mag-adjust. Baguhin ang paninda, baguhin ang market, baguhin ang platform. Dahil ang tagumpay sa negosyo ay hindi lang galing tamang pwesto. Ikapito, kulang sa disiplina at oras. Sa isang tindahan na dapat bukas ng alas 6, alas 10 pa lang nagbubukas. Sa isang karinderyang dapat may ulam sa tanghali, hapon na nakahain. Sa isang online seller na dapat mabilis mag-reply, kinabukasan na sumasagot. Unti-unti, nawawala ang customer. Hindi dahil pangit ang produkto,
hindi dahil mahal, kundi dahil kulang sa disiplina at oras. Ang work discipline ay kakayahang sundin ang oras, schedule at responsibilidad kahit walang nagbabantay. Ito ang ugat ng tiwala. Kapag wala ito, wala ring respeto ang tao sa negosyo mo. Maraming negosyante ang umaasa sa mamaya na magbukas, mamaya na mag-post, mamaya na mag-deliver, hanggang sa maging hindi na. May tawag dito sa psychology, procrastination. Ang procrastination ay pag-iwas o pag-antala sa gawain kahit alam mong mahalaga. Kapag nasanay ka dito, nasasanay din ang negosyo mo sa pagkatalo. Ang oras sa negosyo ay parang tubig sa gripo. Kapag nasayang, hindi na mababalik. May konsepto dito, time management. Ang time management ay maayos na paggamit ng oras para sa mahahalagang gawain. Kapag kontrolado mo ang oras mo, kontrolado mo ang direksyon mo. Ang mga umaasenso sa negosyo, may routine, may oras ng bukas, may oras ng inventory, may oras ng pahinga, may oras ng pag-aaral. Hindi sila umaasa sa mood, umaasa sila sa sistema. Sabi nga sa Biblia, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Ibig sabihin, gamitin mo ang oras ng matalino dahil may hangganan ito. Ang aral dito ay simple, hindi ka yayaman sa sipag lang. Yayaman ka sa consistent na sipag. Isang araw na late, okay pa. Isang buwan na late, wala na. Kung may negosyo ka ngayon, simulan mo sa maliit. Gumising ng mas maaga, mag-set ng alarm, gumawa ng schedule. Sundin mo kahit tinatamad ka. Dahil sa negosyo, ang disiplina ang tulay papunta sa tagumpay. Ikawalo, sobrang utang at interest sa simula, mukhang solusyon. Pandagdag puhunan, pampalakas ng benta, pampalawak ng pwesto, swipe dito, loan doon, utang sa kaibigan, utang sa app. Hanggang sa isang araw, mas malaki na ang bayad sa utang kaysa sa kinikita. Ito ang tahimik na kaaway ng maraming maliit na negosyo. Sobrang utang at interest. Ang interest ay dagdag na bayad sa hiniram mong pera. Ito ang upa ng perang hindi sayo. Kapag maliit ang interest, kaya pa. Pero kapag mataas, nilalamon ang kita. May tawag dito sa finance, debt trap. Ang debt trap ay pagkakakulong sa paulit-ulit na utang dahil hindi na nababayaran ang principal. Ang principal ay ang mismong hiniram na pera, hindi pa kasama ang interest. Maraming negosyante ang pumapasok dito dahil sa desperasyon, mahina ang benta, kulang ang puhunan, may emergency, kaya uutang. Pero walang malinaw na plano kung paano babayaran. Resulta, uutang para pambayad sa utang, swipe para pambayad sa swipe, paikot-ikot. Ang mga umaasenso sa negosyo, maingat sa utang. Ginagamit lang ito kung may malinaw na kita kayang bayaran, may emergency fund, may backup plan. May konsepto dito, good debt versus bad debt. Ang good debt ay utang na nagpapalaki ng kita. Ang bad debt ay utang na puro bayad lang ang dala. Sabi nga sa Biblia, the borrower is slave to the lender. Proverbs chapter 22 verse 7. Ibig sabihin, kapag sobra ang utang, nawawala ang kalayaan. Ang aral dito ay malinaw. Hindi lahat ng utang ay masama, pero ang utang na walang plano ay delikado. Kung may negosyo ka ngayon na baon sa utang, huwag mawala ng pag-asa. Simulan sa listahan ng lahat ng utang. Alamin ang interest. Unahin ang pinakamataas. Bawasan ang gastos, dagdagan ang kita. Unti-unti, dahil ang pag-ahon sa utang ay hindi biglaan, pero posible. Ikasiyam, hindi inaayos ang quality. Sa unang bukas ng isang negosyo, todo ang effort. Maganda ang luto, malinis ang pwesto, maayos ang serbisyo, pinipilahan, pinag-uusapan, nire-recommend. Pero paglipas ng mga buwan, lumabnaw ang sabaw, numipis ang sahog, naging madumi ang mesa, naging ang quality ay antas ng ganda, tibay, lasa, o serbisyo na natatanggap ng customer. Ito ang dahilan kung bakit sila bumabalik. Kapag bumaba ito, umaalis ang tao kahit mura pa. May tawag dito sa negosyo, quality decline. Ang quality decline ay unti-unting pagbagsak ng kalidad dahil sa pagtitipid o katamaran. Maraming negosyante ang gumagawa nito para makatipid, babaan ang sangkap, palitan ng murang materyales, bawasan ang oras. Akala nila nakakatipid, pero ang totoo, nawawala ang tiwala. May konsepto dito, customer retention. Ang customer retention ay kakayahang mapanatili ang suki. Mas mura ang alagaan ang suki kaysa humanap ng bago.
Kapag bumaba ang quality, bumababa ang retention. Ang mga umaasenso sa negosyo, consistent. Kahit mahina ang benta, hindi nila tinitipid ang kalidad. Inaayos palalo dahil alam nila ang pangalan nila ang nakataya. Sabi nga sa Biblia, whatever you do, do it with all your heart. Colossians chapter 3 verse 23. Ibig sabihin, gawin mo ang trabaho mo ng buong husay kahit walang nakakakita. Ang aral dito ay simple. Mas madaling magbenta ng maganda kaysa magpaliwanagan ng palpak. Kung may negosyo ka ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Pareho pa ba ang quality ko noong una? Mas gumanda ba o bumaba na? Kung bumaba, pwede pang ayusin, balik sa standard, balik sa malasakit, balik sa respeto sa customer. Dahil sa negosyo, ang quality ay hindi gastos. Ito ay investment. Ika-10, madaling sumuko sa unang buwan ng negosyo, puno ng pag-asa. May plano, may sipag, may pangarap, pero dumating ang araw na mahina ang benta. May reklamo ang customer, may utang na kailangang bayaran, may pagod na hindi na kayang itago, at biglang pumasok sa isip, hindi yata para sa akin to. Sumuko na lang kaya ako? Tigil ko na. Ito ang huling dahilan kung bakit maraming negosyo ang nawawala. Madaling sumuko. Ang entrepreneurial resilience ay kakayahang bumangon at magpatuloy kahit may problema at pagkatalo. Ito ang matibay na puso ng negosyante. Walang negosyong diretsyong umaangat. Lahat dumadaan sa lugi-mali, pagkakamali, pagsubok, kabiguan. May tawag dito sa journey, learning curve. Ang learning curve ay proseso ng pagbuti ng kakayahan sa pagdaan ng panahon at pagkakamali. Habang mas tumatagal ka, mas gumagaling ka. Pero kung titigil ka agad, wala kang mararating. Maraming sumusuko, hindi dahil wala ng pag-asa, kundi dahil napagod lang. Napagod mag-isip, napagod mag-adjust, napagod umasa. Ang mga umaasenso sa negosyo, umiiyak minsan, nadidismaya, napapagod. Pero bumabalik, inaayos ulit, nag-aaral ulit, sumusubok ulit. Sabi nga sa Biblia, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. Galatians chapter 6 verse 9. Ibig sabihin, ang hindi sumusuko ay umaani sa tamang panahon. At sabi rin ni Thomas Edison, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Ang pagkakamali ay hakbang sa tagumpay. Ang aral dito ay malinaw. Hindi ka talo kapag nadapa ka. Talo ka kapag hindi ka tumayo. Kung ngayon ay pagod ka, okay lang magpahinga. Pero huwag kang titigil. Ayusin ang mali. Humingi ng tulong. Mag-aral ulit. Dahil ang negosyo ay marathon, hindi sprint. At ang nagwawagi, hindi ang pinakamabilis, kundi ang hindi sumuko. Hindi ka lang basta nanonood, nag-i-invest ka sa kaalaman. At tandaan mo, maraming negosyong nalulugi hindi dahil mahina, kundi dahil walang tamang gabay. Pero ikaw, iba ka na ngayon. May alam ka na, may direksyon ka na, may pag-asa ka pa. I-like mo ang video na to kung may natutunan ka. Mag-subscribe ka para mas marami pa tayong pag-usapan tungkol sa pera, negosyo at pag-angat ng pamilya. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi kaalamang ipinapasa sa susunod na henerasyon. Kita-kits sa susunod na video.